Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastora Maricel Sanoy at ibabahagi ko po ang aking buhay sa Panginoon. Ako po ay nakakilala noong taong 1983. Ako ay kasalukuyang 9 years old lang noon. Sa pamamagitan po ni Pastor Lester Sanoy ay nakilala ko ang ating Panginoon. So, batang-bata pa po ako noon. Naalala ko po ay kain namin ng ice candy noong that time. Pagka Sunday po ay gustong-gusto ko dahil kumakain kami ng ice candy ng mga kalaro ko doon po sa Mayriles. At hindi ko pa ganong alam po yung paano mag-worship sa Panginoon. Pero active po ako sa Sunday School, sa DVBS, doon po ako lumago. Kaya salamat po sa Panginoon dahil may mga ganong gawain na napalago po ang aking pananampalataya. Thank you Lord dahil ang Panginoon ang patuloy na personally na nangungusap sa akin. So, salamat po sa Panginoon. Nakakilala po ako sa Panginoon nang ako nga po ay 9 years old. At mula po noon ay nagtuloy-tuloy na kami sa Panginoon. At nasharean ko rin po ang aking mga kapatid. At ninais ko rin na sila po ay makadalo sa ating iglesia. At noon po ay charismatic pa po tayo. At kami po ay nasa ilalim ng bahay ni Sister Luming Ricapranca, na ngayon ay ninang namin sa kasal. At siya po ngayon ay nasa piling na nating Panginoon. Kaya I am so thankful kay Ninang Lumeng dahil po pinagamit niya yung kanyang tahanan na naging dahilan para po ako ay makilala ng lubos sa Panginoon at aking pamilya. Kaya salamat po sa Panginoon, and mula po noon ay sinuko ko po ang aking buhay sa Panginoon at nagtuloy-tuloy po ako ang aking pamilya. At ang nanay ko po, si Sister Luring, ang pinaka-presidente ng Born Again, sabi nila. Siya po ang talagang active na active sa aming pamilya noon. At panati ko siya sa pagdalo every Sunday. At sa lahat ng gawain, lalo po sa prayer meeting, ay maaasahan po ang aking nanay. Kaya nawa nga po ay nakuha namin yung ganoong ugali niya sa prayer. And I believe na kinuha ko po yun sa kanya. Yung panalangin po at maging yung iba kong kapatid at mga pamangkin, kahit si Abigail, ay nakuha po namin yung pagdalo-dalo sa prayer meeting sa aking nanay. Kaya salamat po kay God, pati po yung aking mga pamangkin at apo sa pamangkin ay ngayon po ay kasama namin na naglilingkod sa Panginoon every Sunday na ngayon po Love Fellowship Church Kalumpit. Ayan. Marami pong naging pangalan ng ating church. Mula sa Kalumpit Christian Worship Center, ay Kalumpit Charismatic Christian Fellowship, ay naging Vision in Action sa Bagbag. At tapos po may Christ the Redeemer pa pala, pero hindi po tayo nagtuloy doon. At tayo po ay nagpunta na po sa Bagbag Christian Fellowship, hanggang po sa nausig doon, kaya tayo po ay napunta sa prayer house na tinawag po nating CCWC or Kalumpit Christian Worship Center. At doon po ay matagal na panahon na diyan lang natin yung pangalan na yon, hanggang sa lang po ay napalitan po yung ating pangalan ng Love Fellowship Church through Bishop Israel. Kaya salamat po sa Panginoon dahil kahit po iba-iba na yung naging pangalan ay isang pamilya pa rin po tayo. At ako po ay laging nandoon. Nung araw po natatandaan ko na biro sa akin ni Pastor Israel, nung pastor pa po namin siya, ay sabi po niya, kadukit daw ng aking pangalan yung church, CCWC, at Maricel daw iisa. Kaya siya po ang unang nag-prophesy sa akin na someday gagamitin ako ni Lord na magbahagi ng kanyang mga salita. At tinanggap ko po yung prophecy na yon. At salamat kay Lord dahil through that prophecy ay unti-unti po na
nalaman ko na may tawag nga ang Panginoon sa akin. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa pag-aalaga rin ng maraming mga pastor natin, at lalo na po aking asawa, dahil napangasawa ko po ay pastor, na ngayon po ay aking pastor, si Pastor John Sanoy, na pinsan din po ni Pastor Israel o Bishop Israel na ngayon. Salamat po dahil mga Sanoy ng buhay ko ay napaligiran po ako ng mga Sanoy. Kaya salamat po kay Lord dahil feeling ko po ay ito talagang special ako sa ating Panginoon. Dahil dinami-dami po ng ng apelyido sa mundo, ay sa Sanoy po ako napunta. Kaya salamat po sa Panginoon dahil alam ko hindi yun aksidente. May plano siya sa akin. At siya nga po ay may tawag po sa akin buhay. Kaya nalinya po ako sa mga Sanoy family na lahi din po ng mga pastor. Kaya salamat po sa Panginoon, napakabuti niya dahil napaka-special na calling niya sa aking buhay. At yun po ay tinatreasure ko hanggang ngayon na napaka-special ng calling sa akin ng Panginoon. And I believe na may matinding plano sa akin si Lord. Yun po lagi kong binubulay-bulay. Kahit hanggang ngayon po na medyo dumaan po ako sa matinding pagsubok na hindi ko inakala na mangyayari sa aking buhay. Noong pong July 5, 2023 ay ako po ay nagkaroon ng sakit na bumaba po yung aking potassium ng husto at medyo nagkaroon po ng weakness yung aking mga extremities sa baba, sa aking pong paa. Kaya nahirapan po ako at noong una po akala ko yun lang. Kaya nung ako po ay nagpunta sa ospital nga, nagpa-check up kay Dr. Sayo. Sabi po ng aking tiyahin ay doon daw po maganda magpatingin. So nagpatingin po ako doon at sabi nga po niya sa akin na masyadong mababa lang po ang aking potassium. So ako po ay kinonfine, pinakonfine niya. Sabi po kailangan na ako ma-confine. So within 3 days ay nagstay po ako sa hospital at yun lamang po naman yung findings din sa akin doon sa hospital na medyo mababa nga daw po yung aking potassium. So nagkaroon po ng sinaksakan ako ng potassium sa suero para mabilis ang pagtaas. So naging okay na po pakiramdam ko hanggang sa nababother po si Dr. Sayo. Kailangan daw po siguro ma-CT scan din ako para sure daw po siya na pagbaba lang ng potassium yung dahilan na nahihirapan ako lumakad. So pumunta po kami sa Ace Clinic, Ace Hospital para magpa-CT scan po ako. And doon po natuklasan po na yun nga yung aking pong brain ay nagkaroon ng damage. Pero hindi po nasabi yung pagbasa na nagkaroon ako ng medyo mild stroke. So wala pa pong kailangan po ng babasa nung CT scan. So hanggang nakauwi po ako ng bahay from the hospital ay hindi po namin alam na stroke na po pala ang nangyari sa akin. So pagkatanong po ako, kahit ako po akala ko lang talaga ay bumaba lang po yung aking potassium. Hanggang dumating po yung time na meron po akong pinuntahan doktor na binasa po yung aking CT scan at siya po nagsabi directly na na-stroke nga daw po ako. Nung sinabi po sa akin yun, syempre that time na-blanco po ako dahil na-blanco po ako nun dahil hindi ko akalain.
Hindi ko pa akalain na mangyayari sa akin yun sa batang gulang ko noon. That time, 49 pa lang po ako. Wala pa akong 50. Kaya, parang ang dami pong dumating sa kaisipan ko na negative na parang naku, ano nangyari sa akin, ganun. Na iniisip ko baka kung ano na mangyari sa akin. Yun po yung mga pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko. Pero ang buti po ng Panginoon dahil lahat po nagsasabi sa akin no, na hindi po makapaniwala na na-stroke po ako dahil walang-wala po sa itsura ko daw po. Dahil kahit po sa aking pananalita ay wala pong nangyaring damage. Do ngayon po medyo nahihirapan na akong konti dahil lang po yun sa aking denture na sumobra po ang luwag na dahil nga nung na-stroke po ako, ang naapektuhan din po yung aking gums. Kaya lumuwag po yung mga pustiso ko, kaya nahirapan ako magsalita. Pero beside that ay okay na okay po ang aking salita, ang aking speech. Wala po akong slurred speech dahil sa stroke. Kaya salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya at maging po yung aking right hand na dati po nung lumabas ako ng hospital ay nahihirapan po akong igalaw ito at yung aking right foot nga ay affected dahil sa left brain po ang aking damage kaya right po yung naapektuhan. Pero thank you Lord dahil ganun lamang po nangyari nga sa akin, maging sa aking face ay wala pong nangyaring pagbabago. God is so good, napakabuti ng Panginoon dahil kahit po ngayon ay dumaraan pa po ako sa mga stages na may mga times na nakaisip pa rin po ako ng di maganda. Pero salamat sa Panginoon dahil totally hinil niya po ako at nagkaroon din po ako ng mga therapy na dinaanan at salamat po kay God dahil unti-unti ay nare-revive na po ako in Jesus name and I'm still claiming na darating po yung time na totally po ay makaka-recover na ako in Jesus name at maging lahat po ay babalik ng Panginoon dahil kung ano po ang ninakaw ng kaaway ay ibabalik po ng Panginoon in the name of Jesus. Maraming beses na ibabalik ni Lord kaya hindi ako nawawalan ng pag-asa na muli po ay ibabalik ng Panginoon lahat ng mga nawala sa akin at better pa, much better pa dahil matindi ang plano niya sa akin at napatunayan ko matindi ang plano ng Panginoon dahil yung mga nangyari sa akin ay inisip ko na paghahandaan ni God lang kasama sa proseso ng paghahandaan ni God do hindi sa kanya galing yun pinapadaan lang din po niya pinapaintulutan po niya na dumaan ako sa ganitong mga pangyayari para lalo akong patatagin at lalong lumabas yung matinding Maricel sa akin na plano ng Panginoon at yung sinasabi ko Maricel 2.0 ay ilalabas ng Panginoon that I will radiate the glory of God in my life. Amen. And I believe na gaya po ni Lazarus na na-delay ang pagdating ng Panginoong Jesus, di po ba? Umiiyak na nun si Mary at si Martha at medyo nagtampo na kay Jesus dahil feeling nila ay hindi sila pinansin ng Panginoong Jesus dahil nagpa-delay si Jesus sa kanilang paghingi sa kanya ng tulong. Sabi nila, ba't ganun naman? Ba't mahal na mahal nga ni Jesus si Lazaro pero pinabayaan niya. Pero ang di nila alam ay may matinding gagawin ng Panginoon. Kasama yun sa kanyang plano. Yung pagdidelay niya ng kasagutan niya ay part ng plan niya para mapakita po yung kanyang kaluwalhatian. At ganun nga ginawa niya kay Lazarus na late man po ang dating niya, pero matindi po ang ginawa ng Panginoon. Alam natin yung kwento na binuhay niyang muli si Lazaro. Amen? Thank you, Lord. I believe na kaya niyang gawin sa akin yun. Kung ginawa niya kay Lazaro, pwede niya rin pong gawin sa akin. In Jesus' name. At kahit sa sino man pong mga may hinihingi sa Panginoon na
parang sa tingin natin ay wait pa ang tugon ng Panginoon, but have trust in Him na may dakilang plano po siya sa atin, at hindi po na-relate yung ating hinihingi o yung kasagutan sa ating prayers. Meron lang pong proseso na ginagawa ang Panginoon para din po sa ating kabubuti. Amen? Lahat po ng ito ay para sa ating kabubuti, para maitanyag panalo ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya salamat po kay Lord, at sa ngayon nga po ay patuloy po ako sa paglilingkod kay God, kahit minsan po parang medyo nahihirapan ako, lalo na po yung hindi ko na nga po nagagawa yung mga dati kong ginagawa, yung dati kong lakas. Syempre hindi na po kamukhang ng dati, pero salamat kay God dahil matalas po ang aking kaisipan at hindi po naapektuhan yung aking pag-iisip. Salamat po kay Lord na hanggang ngayon po ay kaya niya pa po akong gamitin through sharing the Word of God. Though sa ngayon po medyo limited ako sa preaching dahil nga natay ko pa pong magawa muli yung ngipin ko para maganda po yung aking delivery. Kaya salamat kay Lord. I believe malapit na po iyon, at niwala din po ako na through your prayers, sama-sama nating prayer, ay muling babalik po yung aking mga nawalang lakas, at babalik po yung sigla ko at napakabuti ni Lord. Amen. Alam ko po babalik ni God lahat yun. So ngayon nga po ay patuloy akong umaasa sa Panginoon. Every day na sa aking pagbangon po sa umaga, every gising is a blessing talaga. At lalo ko po naramdaman ngayon yun, na every gising is a blessing. Every time na gumigising ako, lagi kong sinasabi kay Lord, thank you Lord. Thank you Lord for another life. Thank you Lord dahil alam ko po na meron siyang muling gagawin sa akin. Umaasa po ako na umaasa po ako na one day ay tatayo po akong muli ng Panginoon. Sabi nga po ni Sarah sa isang movie niya, braver, bolder, at more beautiful in the name of Jesus. Thank you Lord dahil gawin po ng Panginoon yan. Ako'y naniniwala in Jesus name na bago siya dumating ay muli niya akong i-revive, i-resurrect. Anumang nawala sa akin, namatay sa aking katawan, bubuhayin ng Panginoon. Gaya po ni Lazarus, ay bubuhayin ako muli ng ating Panginoon. I am longing for that day. At patuloy nga po akong pag-pray dahil lalo na ngayon, malapit na po ang aking anniversary. Sa July 5, ay 1 year na po ang aking pagka-stroke. Kaya alam ko matindi ang gagawin ng Panginoon. Dahil nababasa din po ako ng mga interview sa mga na-stroke, ay sa loob daw po ng 1 year na ay malaki po ang pwedeng maging pagbabago. Kaya salamat po kay Lord dahil yun ay medicine lang, sabi lang ng medicine, pero lalo pong matindi ang sabi ni Lord. Amen. Kaya mayroon pa pong maraming plano ang Panginoon sa akin. Kaya patuloy lang po nating hawakan yung pangako ni Lord, at patuloy niyo po akong pag-pray, samahan sa panalangin, dahil napakabuti na ating Panginoon. Kaya ngayon po ay full of thanksgiving pa rin po aking puso sa kabila ng mga nangyari sa aking buhay. Masasabi ko pa rin po na masarap maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Kaya hanggang sa kanyang pagbabalik ay narito po ako at magpapagamit ng husto sa ating Panginoon. That through this church, Life Fellowship Church Kalumpit, ay tataas po natin sama-sama ang pangalan ng Panginoon in the name of Jesus. Thank you Lord. Maraming salamat po. And so I am thankful for our church, LFC, or Love Fellowship Church, for its 35th
anniversary now. We're celebrating 35th anniversary, pero actually ay 40 na ang tunay. Pero salamat po kay Lord sa tagal na yon ay hinawakan niya po tayo at patuloy na pinagpapala at pinapalagong sa ating espiritual hanggang sa muling pagbabalik na ating Panginoong Jesus. At nawa po tayong lahat ay datnan ng Panginoong Jesus na tunay na nag-aapoy at tunay na handang sumunod at magdala ng maraming kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. Salamat po kay Lord. Sa Kanya po lahat ng mga pinakamataas na papuri at pasalamat. In Jesus' name, Amen.